Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Grabe ano, anong nangyari sa Pilipinas? Oho, kasi nagdeklara lang si VP Inday Sara Duterte. Natatakbo ho siya ng pagka-presidente sa 2028 election. Ay, napakarami na hong gustong i-running mate ho rito, itandem dito kay VP Inday Sara Duterte bilang Vice President niya para sa 2028 election. O, sino-sino pa ba yan? Sino-sino ba yung mga unang mga binanggit na dapat ay maging Vice President ho ni Inday Sara Duterte? O, unang-una, ito si Amy Mangusin. Ay, Amy Mangusin. Si, Amy Mangusin tuloy. Viral trending kasi ito si Norman Mangusin eh. Ito si Amy Marcos. Oh, alam nyo, ito si Senadora Amy Marcos, halatang-halata naman sa baba pa lang niya, sa mukha pa lang niya, na nagnanais ho na tumakbo ito or makakuha ho ng posisyon sa mas mataas pang posisyon dyan sa Senado. Malamang gusto nito maging Vice President or Presidente, no? Depende naman ng mukha nito pag gusto nito maging Presidente. Wala sa katayuan mo, Ate Amy. Hmm? Oh, sa akin naman malabo hong maging maging ka-running mate tandem ho ni VP Inday Sara Duterte ito sa 2028 election kasi nga ho, kakapanalo lang ho nito ng pagkasenador nitong 2025 nakaraan. 6 na taon ho 'yan. 6 years ho 'yan. So ibig sabihin matatapos pa ho yung kanyang pagkasenador sa 2031 pa. Napaka-unfair naman, napakagahama naman sa pwesto na although pwede naman siyang tumakbo pa rin ng bilang pagka-Vice President sa 2028, ay magre-resign nga lang siya sa pagkasenadora niya. Parang napaka-abuso naman sa posisyon 'yun kasi kinakailangan tapusin mo 'yan eh. Binoto ka ng taong bayan eh. 'Di ba? Parang masyado naman yatang obvious na gahaman ka sa posisyon nun pagka binakante mo yung natitira mong 3 years na 2029, 2030 at 2031. 'Di ba? So malabo ito. Malabo maging vice presidente ito ni VP Inday Sara Duterte. Kung si VP Inday Sara Duterte ay makakapag-file ng Certificate of Candidacy sa October 1 ng 2027. O sino pa? Ang pupwedeng maka-running mate nito, maging Vice President nito. Oh, Bato de la Rosa? Ay wala, nagtatago na 'yan. Sino pa? Si Leni Robredo daw. Malabo si Leni Robredo. Talagang hindi ko nga alam kung sino ho nagpauso niyang issue na 'yan kasi alam niyo naman mga kaalyado ho ni dating Vice President Leni Robredo na ngayon ay mayor ho ng Naga City, diyan sa Bicol Region. Alam niyo naman ho ito kahit kakamping ko ito, no? Galing Hundilaw 'to. Kaalyado niya ho yung mga liberal. Mga dilawan, mga liberal party, yan sila Laila de Lima, kung sino-sino pa. So, paano niya magiging running mate si VP Inday Sara Duterte sa 2028 election? At ang nakakatawa pa doon, siya ang bababa, siya ang Vice President. Ang mga nagsampa nga ho ng impeachment laban ho sa kanya dyan sa House, mga dilawan. Mga kapartido ni Leni Robredo. Tulad ho nga niya ni Laila de Lima, di ba? Si Sabakwin tuloy, sorry. Si Representative Laila de Lima. So malabo, no? Isipin mo ibibida niya si Leni Robredo sa entablado na kesyo ganyan, kesyo ganito. So malabo, baka ikabaksak ho ito ni Leni Robredo. Baka ayawan ho siya ng mga follower niya or mga taga-subaybay, mga nagmamahal sa kanya ng mga kakamping at mga dilaw. So sobrang malayo. Sino pa? Sino pa yung pinakaputok na sinasabi pupwede niya maka-running mate?
Robin Padilla. Ito possible. Pwede itong si Robin Padilla. Kasi maraming tangang butante. Maraming tangang butante. Di ba? Alam niyo naman mga kababayan dito sa Pilipinas, aminin tagalangan natin, maraming tangang butante. Di ba? Oh, konting karisma, konting pasikat, konting smile, konting bigay ng tulong, pampresidente na daw yan. Sabi ko nga, kapitbahay ko, mabait eh. Gusto mo, gawin natin presidente? Kapitbahay ko. Pero, sino pa? Sino pa pwede? Na si Bongo raw. Si Bongo na kung saan ay lahat ho ng ginagawang kabutihan, pagbibigay niya ng tulong, sa Davao, may madaan ng bata, may nagtitindang kwek-kwek, ilalive niya yan. May matandang nagbebenta ng banana Q, tutulungan niya, uubusin niya, bibigyan niyang pera, pauwi niya na para makapahinga, naka-live yan. Nagdarasal sa simbahan, naka-social media pa yan, naka-live pa rin yan. Bababa ng sasakyan yan, bago pumunta doon sa tutulungan, naka-ready na yung camera, ilalive pa rin yan. Style charity vlogger ang putik. Sa totoo lang, although magdeklara ho si VP Inday Sara Duterte, natatakbo siya ng pagka-presidente dyan sa 2028 election, sa totoo lang, may nauna naman talaga sa kanya. May nauna naman talaga magdeklara sa kanya. Hindi nga lang pumutok, hindi nga lang nag-trending. Isa pang kapartido ho ng mga Dilawan, Liberal Party. Si Risa Ontiveros. Si Senadora Risa Ontiveros. Diba naalala nyo, nagdeklara yan nung nakaraang taon yata. Pero sa totoo lang mga kababayan, malabo ho manalo si Risa Ontiveros. Walang problema sa akin si Senadora Risa Ontiveros, okay lang sa akin. Pero napakalabo. Malabo. Malabo ho. Sa totoo lang mga kababayan, may mga politiko na alam nilang hindi sila mananalo sa itinatakbo nilang posisyon. Sabihin, Chris Ulo, bakit naman tatakbo pa sila? Alam nyo, kadalasan mga kababayan, ang pagtakbo is negosyo, business. Bakit? May magbibigay sa'yo ng pondo na walang kaso. Legal. Ngayon ho, ang pagtakbo, ang halalan ho, ang pangangampanya, hindi na ho kasing gastos ho, tulad dati ho nung 80s, 90s, na talagang buong bansa ililibutin mo. Talagang halos yung buong street pupunuin mo ng poster, halos wala nang makitang bahay. At yung mga banderitas, mga mukha ho ng politiko, naalala nyo yun? Panahon ng 80s, 90s. Diba? Halos yung madaanan kulang na lang yung Pilipinas magbukang tarpaulin. Diba? Ngayon no, hindi na ganon. Kasi may social media na. So, nakakarating na yung Luzon, Visayas, Mindanao. So, business din yan. Kasi marami magbibigay ng pondo sa'yo. Siyempre, hindi mo naman lahat uubusin yun para may matira sa'yo. Kikita ka. Ganun yan Diba? Ngayon, si Senadora Risa Ontiveros, kung ipagtatapat mo kay VP Inday Sara Duterte, magkaaminan tayo, hindi uubra si Risa Ontiveros kay Sara Duterte. Hindi uubra. Kung sakali itong si VP Inday Sara Duterte ay makapag-file ng COC, Certificate of Candidacy, next year, October, para makatakbo ng 2028 election at makakarap niya si Risa Ontiveros, walang kapanapanalo si Risa Ontiveros. Diretso sa basurahan yan. Real talk. Tapatan tayo, hindi ko binibida si VP Inday Sara Duterte. Ngayon, Leni Robredo, kung sakaling tatakbo bilang presidente sa 2028 election, sisirain niya or hindi niya tutuparin yung pinangako niya nung in-interview siya nung 2025 na kapag siya'y nanalo sa Naga City bilang mayor dyan sa Bicol Region,
Hindi raw niya gagamitin 'yon para makatakbo ng 2028 election sa national. Hindi niya raw iiwanan yung mga nasasakupan niya. Tatapusin niya raw yung term niya. 3 term. Hmm. 3 term niya kasi bawat isang term 3 years eh. So tatakbo ulit siya ng 2028 pero hindi pagka-presidente. Mayor. Oh, hanggang 2031 'yon. Tapos isang term pa ulit, 31, 32, 33, 34. Oh, hanggang 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Oh. Last term niya 3 years pala, sorry. 31, 32 sa 2034. At 2033, layo na natin di ba yung explanation na yun ginamit pa kay Yorme Isko Moreno? Kumbaga isinampal pa kay Yorme Isko Moreno ng mga ibang vlogger kasi ito si Yorme naka-isang term lang sa Maynila, presidente na ng 2022. Tumakbo na siya, nag-file na agad siya ng COC, Certificate of Candidacy. So ginamit kay Isko yun. Pinangsupalpal sa kanya. So, ewan natin kung sisirain ni Leni Robredo yun. Mga nasasakupan niya ang dinahilan niya kaya hindi siya tatakbo. Pero kung sakali, naiba talaga, no? Talagang nilunok ni Leni yun, talagang sinira niya yung pangako niya sa kanyang mga nasasakupan, kaya ni Leni na matalo si VP Inday Sara Duterte at kung sakali si VP Inday Sara Duterte makapag-file ng COC, Certificate of Candidacy, kaya matalo ni Leni Robredo? Possible. Kasi ako naniniwala marami ng hindi gusto si VP Inday Sara Duterte. Dilaw, kakamping, pula, loyalista. So ang laking populasyon niyan. So talagang kayang-kaya. Possible pwedeng matalo talaga ni Mayor Leni Robredo ito si VP Inday Sara Duterte sa 2028 election sa presidential. Dito na tayo sa pinaka main course ng ating topic. Alam niyo mga kababayan, ang inyong lingkod na si Chris Ulo hangga't maaari ayaw hong bumoto ng babae. Kasi kayo mga kababayan, kung totoo kayong Kristiyano, Katoliko, ay biblically, usapang Biblia, hindi dapat mamuno ang babae sa isang bayan. Ang utos ng Panginoong Diyos, dapat ang namumuno sa bayan, lalaki. Alam niyo yan, di ba? Sino hindi nakakaalam yan? Alam lahat yan. Kaya ako, sa totoo lang, hangga't maaari, ang gusto kong ibotong presidente, siguro pagdating sa mga mayor, walang problema. Pwedeng babae. Pero presidente kasi ito ay mamumuno sa Pilipinas. Maganda talaga lalaki. Hindi dapat babae. Minsan nga ang presidente ay lalaki na. Napapaikot pa ng mga nasa gabinete, napapaikot pa ng mga nasa baba. Tingnan mo si Digong. Kilala na nilang astig yan, tapang-tapangan na napaikot pa. Ba't sabi mo, Chris Ulo, ba't mo naman sabi napaikot? Di ba sabi niya dati, ito ang panahon ng hindi pagsasamantala. Hindi raw panahon to ng pagsasamantala. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga investigasyon ngayon? Lumalabas, puro nagsimula sa kanyang administrasyon tulad ng Diskaya. 2016 sila napasok sa DPWH. Nagsimula ko muna mga proyekto. Tama yun? Do you imagine na habang nagpa-pandemic, habang nagkakaroon ng AJK, ito palang mag-asawang Diskaya, nangungurap lang ng nangungurap sa kanyang term. Tapos sasabihin niya, hindi ito ang panahon ng pagsasamantala. Anyari? Tapos wala pang napakulong kahit isa. Kahit isang bulinggit na tao, wala eh. May mga nakawala pa. May mga nakawala pa sa kanyang term. Napawalang visa ang mga kaso. Mga nakawala. Okay ngayon mga kababayan, ang dami naglalabas ang tatakbong vice president, presidente, kung sino-sino pa. Merong isang nananahimik, mga kababayan. Na masasabi ko na kapag ito ay binoto ng taong bayan, nandito na ang lahat. Kumbaga sa ulam kompleto, Ricardo na. Tapang, siguradong may tapang ito. Malasakit, siguradong may malasakit ito.
At ano ito, napansin ko, 'pag ito ang naging presidente, maraming titunong pulis. Eh, hindi pa presidente ito, hindi pa senador ito, nandoon pa lang sa programa niya kung makayari na, kung makasermon na sa pulis, gano'n-gano'n, eh, 'di ba? Eh, paano pa 'pag naging presidente? Isipin niyo na lang 'yon, ha? Eh, siguradong maraming titino, ha? At ito, walang gagantihang administrasyon ito, kasi bago ito. Tapusin na natin yung ano, mga kababayan, yung pagboto sa dilaw, pagboto sa pula, pagboto sa Duterte. Tigil na natin 'yan, nagagantihan lang sila, naaapektuhan lang ho ang taong bayan, ha? Ito sa totoo lang, magmula noon hanggang ngayon, ito ho yung tumatalo sa ratings or sa survey kay VP Inday Sara Duterte bilang presidente, pagka-presidente sa 2028 election. Walang iba, Senador Rapi Tulfo, mga kababayan. Ako sa totoo lang mas gusto ko 'to, itong si Senador Rapi Tulfo. May malasakit ho sa lahat. Mas okay sa akin 'to. Lalaki pa, oo. At, alam naman natin talagang ano ito, ah, kumbaga nasa pagkatao niya rin ng mga public servant talaga. 'Pag, serbisyong pampubliko, ah, ay kita niyo naman 'di pa politiko ito, talagang nagbibigay na ng serbisyo, ah. Nagbibigay na ng serbisyo ito, eh, sabihin natin, "Hindi, kumikita naman siya sa YouTube." Wala pang YouTube, nagbibigay ng serbisyo na 'to, hmm, nagkataon lang talagang may kita sa YouTube, buti nga diyan, eh, kahit kumikita siya sa YouTube, o habang nagbibigay sila ng pampublikong serbisyo, kumikita sa YouTube, eh, may ibang vlogger nga kita lang ng kita sa YouTube pero 'di naman nagbibigay ng serbisyo, eh. Real talk, ako, kumikita ako sa YouTube, pero wala akong pinagsisilbihang taong bayan. Ano mas gusto niyo? Kumikita sa YouTube, pero nagbibigay serbisyo sa taong bayan, o kita lang ng kita sa YouTube na ganito pero hindi nagbibigay ng, serbisyo? 'Di ba? So, walang kuwenta 'yun, walang bearing ho 'yun, mga kababayan. Ako, mas gusto ko iboto 'to si Senador Rapi Tulfo. Wala pang mangyayaring gantihan. Ang mangyayari kasi 'pag nanalo si VP Inday Sara Duterte, gaganti na naman siya sa administrasyong Marcos na nagdaan at kung kani-kaninong pulitiko. Hmm. Mawawalan na naman ng focus para sa taong bayan. Hmm. Although nai-entertain yung iba dahil makakaganti, gaganti. Pero gandun lang 'yun. Hindi niyo makakain 'yun. Hindi niyo makakain. Eto, si Senador Rapi Tulfo kapag nanalo, ano gagantihan nito? Wala. Walang gagantihan nito. Walang personal na ganti gagawin nito. Talagang makakapag-focus sa Pilipinas 'to, mga kababayan. So, ang daming nag-iingay. Presyo ganito, tatakbo. Pero yung alam nating malakas talaga ang survey na tumatalo kay VP Inday Sara Duterte, ando doon nananahimik, trabaho lang ng trabaho. At nakakatakbo ba talaga si VP Inday Sara Duterte? Kasi inuulit ko, mga kababayan, 'pag yan na-impeach sa House, aakyat sa Senate para maging impeachment trial. Iba ho kasi ang impeachment sa impeachment trial. Impeachment trabaho ng House, impeachment trial sa Senate. Lumalabas parang ang prosecutor, fiscal, House, ang hukom, judge, Senado. Kaya nga nagkakapa sila diyan, eh, 'di ba? Napanood niyo nung, in-impeach trial si Erap, 'di ba, mga nakakapa yung mga senador. Wala akong kakayahan magpakulong ang Senado. Ang, yung hukom, yung mga magiging hukom mo diyan sa trial, wala akong kakayahan para maipakulong ko si VP Inday Sara Duterte. Hmm. Yung iba contempt, ganito, ganyan. Pero yung as in kulong talagang wala. Ay, Krisulo, ano ba ang layunin ng impeachment trial? Ang layunin ng impeachment trial, kapag napatunayan talagang nagkasala siya, remove to the office. Maaalis siya sa bilang pagka-vice president at disqualification para sa pagpa-file ng kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit yung pinakamababa, SK, kagawad,
As long na binoboto ng taong bayan para mailuklok ka sa isang posisyon, hindi na ho siya makakatakbo for life. At pwede pa siyang makulong kung sakaling gagana ho, tatakbo, uusad ho yung mga ipinatong hong kaso sa kanya sa DOJ, Ombudsman, iba yon. Pero kung hindi naman siya ma-impeach trial, makukulong siya, mapapakulong siya ng Ombudsman, Sandigan Bayan, ng DOJ o ano man, kahit nasa kulungan yan, makakatakbo pa rin. Nakakatakbo pa rin. So, ang pinakamaganda dyan, makonvict sa impeachment trial sa Senate, remove to the office, disqualification, para hindi makatakbo na kahit anong posisyon for life, makasuhan pa siya, nakasuhan na, ay makulong pa. Naku, lalong-lalo kasi Senador Rapi Tulfo niya. Kaya sige, magingay lang kayo na magingay. Yung totoong mananalo, nandun nananahimik lang, nagtatrabaho lang. Tsaka nyo na sabihin yung mga tatakbo kayo. Asikasuhin nyo, mamamayang Pilipino. Ha? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.